Good afternoon po sa atin pong mga estudyante online at saka nasa harapan. Ano po? Our subject, Biblical Eschatology. Dito na po tayo sa Revelation chapter 13. Book of Revelation chapter 13. Sige po, Pastor Rene, buksan mo sa prayer. Sige po, tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa isang napakadakilang pribiliyo upang patuloy kaming makapag-aral. Dalangin po namin yung aming tagapagturo. Ako sa aming Diyos, dalangin namin patuloy na pagpapala din po sa Kanya habang siya nagtuturo. Dalangin din po namin sa aming mga nakikinig ay magkaroon kami ng excitement Diyos sa pakikinig. At dalangin namin maging yung mga sa online, patuloy mo rin po please ang kanilang pakikinig o Diyos. Kaya mo po na patuloy namin maunawaan ng mga salitang ito, ituturo sa aming Guro o Diyos sa oras na ito po, Panginoon, at patuloy mo kaming samahan ng kamatapos. Ito po ang aming samot, dalangin ng Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, isa-isahin po natin yung Book of Revelation, chapter 13. Sa verse 1 ng chapter 13 ng Book of Revelation, "And the dragon stood on the sand of the seashore." So, meron pong paglalarawan, ano? Meron daw po siyang, nakita ron? Yung dragon, na nakatayo saan? Sa Pampang? Sa Pampang, Tapos, nung makita niya, meron pa siyang uling nakita. Then I saw a beast coming up out of the sea. So yung sumunod na nakita, beast naman, na galing doon sa dagat. Diba? Coming up out of the sea. So, yun naman po yung kanyang nakita. At yung paglalarawan po ng beast na ito, ano raw yung beast? Merong 10 horns, 10 sungay, tama? At 7 ulo. 7 heads. Opo, 7 ulo at 10 sungay. Ano pa? May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastanan sa Diyos. So, yun ang paglalarawan, matindi, So, sabi doon, "And on his horns were 10 diadems, and on his heads were blasphemous names." Ganun. Sa mga ulo raw, merong ano kayo nakasulat sa ulo? 7 ulo. Blasphemous Sulat names. ang mga pangalang lumalapastanan sa Diyos. At sabi ng verse 2, "And the beast which I saw was like a leopard." Yun daw yung nakita niya, Katulad daw ng leopard. "And his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, and his throne, and great authority." So, sino yung nagbigay ng With dragon. Oo. Yung dragon, binigyan siya ng, sino yung binigyan ng authority? Binigay ng dragon Yung sa beast. halimaw. Yung beast, yung halimaw, Kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Tapos sa verse 3, ano nga sa verse 3? Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y bumalik. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Miracles yan, Great miracles, Namangha ang buong daigdig. Bakit nagkaroon ng namangha? Kasi nga, daw yung sugat, gumaling. Gumaling. Wala nang pag-asa yun, Fatal dapat, Wound was healed. Sugat, pero gumaling. And yun nga, and the whole earth was amazed and followed after the beast. Dahil doon, sa matinding himala na yon. And not just only followed, they worship the dragon.
because he gave his authority to the beast. And they worship the beast and saying, oh, who is like the beast and who is able to wage war with him? Matindi ano. Verse 5. Pinahintulutang magyabang ang halimaw, maglaig sa Diyos at magharap sa loob ng 42 buwan. 42 months. Equivalent ng 3.5 years, ano? Sabi ron, there was given to him a mouth of speaking arrogant. Gano kayo? Naging arrogante, no? Words and blasphemies, and authority to act for 42 months was given to him. Verse 6, and he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, that is, those who dwell in heaven. So, tapos saan dito yung tatak? Chapter 13 yung tatakan, di ba? Dito sa pandamulo. Sasamba sa kanya ang mga kabubuhan sa talunan, maliban sa mga tao, ang mga pangalan ay nagkasunod sa aklat ng buhay bago. Palipinas na. 18 verse 18. Sabi ng verse 7, it was also given to him to make war with the saints and to overcome them. Matatalo pala yung mga ano, no? And authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. And all who dwell on the earth will worship him. Lahat daw ng mga naninirahan na, sasambahin siya. Everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. And if anyone has an ear, let him hear. Verse 10, if anyone is destined for captivity, to captivity he goes. If anyone kills with a sword that he must be killed. Here is the perseverance and the faith of the saints. Verse 11, then I saw another beast. Pangalawang beast. Aside from the first beast, no? May dragon, meron ng ano, no? Una, dragon, tapos beast. And then another beast coming up out of the earth. So, yung beast kanina coming from the sea, di ba? Galing sa dagat. Ito naman, another beast, galing saan? Sa lupa. And he had two horns. May balita sa kanya, dalawang sungay, like a lamb. And he spoke as a dragon. So, he exercises all authority of the first beast in his presence. And he makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast. So, magkakampi sila, no? Whose fatal wound was healed. And he performs great signs so that even makes fire come down from out of heaven to the earth in the presence of men. So, meron din po siyang himala, no? Kaya hindi lahat ng himala galing kay Lord, ano, o sa mabuting, ano. Meron din gumagawa din ng himala yung mga, ano, halimaw. He performs great signs so that even makes fire come down from heaven to earth in the presence of them. And he deceives those who dwell on the earth because of the signs which was given him to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who had the wound of the sword and has come to life. And it was given to him to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast would even speak and cause as many as do not worship the image of the beast to be killed. So
So, kasi yung ayun, ito. Verse 18. Here is the wisdom. Kasi sabi ng verse 17, and he provides that no one will be able to buy or to sell except the one who has the mark, no? Either the name of the beast or the number of his name. Here is the wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man, and his number is 666. So, from chapter 13, verse 1 hanggang verse 18. So, Sino daw itong mga beast na to? sino ba ito? Sa natin. Sa manual natin, sabi rito, verse 1. Basa nga, Brother Edmer, yung ating manual, back to our manual, page 119. Verse 1. Sa chapter 13 po, sir. Revelation chapter 13. Being cast down from heavenly places, the dragon stood on the sea shore, where the reveals his power by means of a wild beast, seen as coming up out of the sea. So, ano yung una nakita? Dragon. Nasaan yung dragon? Nakatayo sa pampang. Nasa pampang. Opo. Diba? O dalampasigan tawag doon, diba? Dragon stood on the sea. Tapos yung beast naman, nasaan? Paano niya nakita yung beast? Sa verse, yung sumunod. Coming up Lumalabas. Out of the Lumabas sea. siya sa Galing saan? galing sa dagat. Galing sa dagat. Oh. Hindi kaya, ano kaya yan? Ano ba yan? Hindi kaya. Sana ipakita ng Diyos. galing sa dagat, ano? Oo. Kasi ano to eh. So, hindi siya laman dagat? Figure. Hindi ba siya laman dagat? Tumayo siya sa buhanginan Oo. ng labi. Hindi siya Shokoy, Bishop. Hindi siya okoy. Oh, siya okoy, di ba? Kasi galing sa dagat no? Dami, no? Satanas, tapos yung dalawang halimaw. Mayroong dragon Sa verse 2, May pa, sa lupa. sabi ng verse 2, this beast combines features of a leopard, a bear, and a lion. From the first three beasts of Daniel, vision in Daniel 8, 4 hanggang 6. So, combination, yung itsura. Like leopard, a bear, and a lion. Tapos sabi nga, the dragon imparts to this beast all the malignity, the blasphemy, and the persecuting violence that characterize Daniel's fourth beast at the appearance of the little horn in Daniel 7, 7 to 8. So here we know the particulars of the description. Ano po? Number 1, description ng beast, Yung beast daw comes from the sea. Opo. Come out. No? So, si dragon, nung makita ni, nasa dalampasigan. Sa shore. Pero ito namang si beast, galing sa dagat. And he has 7 heads, 7 ulo. Diba? Grabe, no? Nilalarawan na. Tapos merong 7 sungay. Yun ang itsura. Literal kaya ito? Hindi. 10 suko. 10 sungay. At 10 korona. No? 10 crown. Doon sa kanya sungay. Laraw, hindi na yung picture natin sa ano. Meron siyang 7 ulo. Grabe, Meron no? siyang 10 Ano yan? Isang katawan, 7 ulo? Ganun, Bishop. Ano ka dito natin? Tapos meron siyang Isang katawan. Tapos ulo, 7. Bakit naging 10 ang sungay? sungay. Oo. Tapos 10 yung corona. Dapat Tapos sungay 7 rin. yung 10 na yun. Yung isang ulo siguro, may 2 sungay. Mare, no? Yung isa lang. Hindi dapat 14. Kung 7 ulo may... Sabi na ang Hindi, yan ang sinabi dyan. Wala Isa nakalagay yun. Hindi Wala natin alam. nilalarawan pala natin. Ano ba yan? May 7 heads. Itong kaharian. Isang Itong kaharian na sinasabi. Yung 10, tapos Ibig sungay sabihin yun. doon, meron doon 2. Pag ano ako na ito dahil? Tinatagda dalawa. Tatlo. Tinatagda dalawa. Natinda 2.
Maaaring ganun, ano. May, Pero, may kwento sila dito. Itong mga description doon na to, ito'y tumutugma sa Vatican, sa Pope, na control niya yung pitong mga... Sabi ng merong ibang figurative, theology, no? Figurative. Meron silang mga katumbas itong pito, sampu na yan sa bansang Roma. Ito yon. Kasi the fact daw na ang beast ay galing sa dagat, ibig sabihin galing sa mass of people. Yung pangalawang beast galing sa lupa, ito daw yung Amerika. Kasi nagmamando na ng 666 hanggang ngayon. Hindi, ano yan, futuristic yan. Futuristic, yun ang sabi ng study nila. Ayon sa theologian na nag-aral ng Yung ano, Futuristic mga eschatology. futuristic eschatology yan. Yun ang kanilang mga ano. Ang pitong ulo, siguro nakabuuan ng completeness, kaunay ng pitong kaharian na matatagpuan sa Revelation 17, 9-10. Pagkasunod na kapangyarihan politikal. Yung 10 sungay, simbolo ng kapangyarihan at otoridad. Tumutukoy sa mga hari, pinuno ng bumuna sa sistema ito. Matatagpuan naman sa Daniel 7:24. Ang 10 korona nagpapakita na aktual na pamumuno, hindi lang influensya, kundi tunay na kapangyarihan. Yung ano yan, global or mga sistematikong kapangyarihan. Masyadong very Ano yan? very General. interesting at very convincing yung kanilang study kasi may mga date, petsa nangyari at kung anong mga bansa itong 7 heads na to at itong mga horns na to, tas may mga petsa talaga. Talagang, oo nga. Sino bang makikita mong bansa na tutumbasan ng ganito kundi Rome na merong ganitong authority sa pangunguna ng beast, which is the Pope. Ganun yon. Ang Pope daw, umusbong galing sa mga tao na napili. Isa yun eh. Yung Pope sa talaga. So, Yun yung study. ang kanilang stand, yung Tuloy ng Pope, magsalita eh. parang Kuha niya lahat ng ano. Roman Empire pa rin. Roman Catholic naman. Ganun ang ano. Pero dito, saan natin, sabihin nga, the beast was, we understand, to the Roman Empire. Yan naman, Roman Empire naman. Roman Empire. Sa mga futuristic, Roman Catholic, parang ganun, di ba? Yung Pope, ano? Ay, Ito, Roman Empire pinag-aralan naman. po natin, Roman Empire, naging Roman Christians, naging Roman Catholic. So, as represented by Nero. Yun. Ito yung preterism ito. Di ba? Represented by Nero. So, sino si Nero? Siya ba yung beast? Siya ba yung dragon? Ito natin. Under whom the Jewish war began. By whom by whom the woman's seed or the saints, no? In chapter 12 na natin, were most bitterly persecuted. Kasi dito, sa chapter 12, meron namang no? Merong woman doon at merong meron siyang pagbibigay naman ng kahulugan na yung child, ito naman yung church. No? Dito naman, ayun nga, his rising out of the sea, rising, a foreign power as viewed from a Jewish land of Palestine, that is the point of view, no? Rising out of the sea. Ibig sabihin pala nito, yung foreign power, no? Kapangyarihan galing sa labas na kung saan naghari doon sa kanilang kapanahunan. No? About the 7 heads and the 10 crowns. Ano raw ito? Fullness of power, universal and universal will. Universal will. Blasphemy. So, Means divine. names of blasphemy, ang equivalent daw, Ang sabi dito, yung sa lupa, bisag false prophet. Dito sa yung halimaw sa lupa, yung halimaw naman sa dagat, sabi dito, sumasagisag sa mga bansa o mga tao. sumasagisag ka, sagisag, symbolism, Okay. yung coming out of the sea, rising
out of the sea. So, ibig sabihin, isang superpower, isang makapangyarihan, no? A foreign power, according naman dito, no? No, parang dito, figuratively speaking, coming out of the sea, no? Mula sa mga bansa, Sa mga bansa sa mga tao. na lumitaw. Itong halimaw na ito. Sabi dito. Hindi pinalangalanan kung sino yan. Wala pinakalagay din siya. Tapos wala nakalagay din 10 sungay at Kasi paglalarawan sa kanya, merong 7 ulo. kapangyarihan, otoridad at pamumuno. May pangalan ng kalapastanganan, kapusungan niya, laban sa Diyos. Isa sa mga ulo ay parang nasugatan. Di ba, yung isang ulo, ano nangyari? Nasugatan Wounded. daw po. Na gumaling. Oo. Ah, Tapos ito nga sa kanila, one of the heads being wounded, nagmumukhang representing the violent end of Nero. Tumutukoy sa kamatayan ni Nero at sa paniniwalang babalik siya. Ano raw? Paniniwalang babalik siya si Nero. Sa Gumaling di ba? Nung ano? Kaya himala, no? So, he was the very incarnation of wickedness and corresponds in every essential with a man of lawlessness. The son of destruction, of whom Paul wrote to 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. He was said to be more like a wild beast than a human. He murdered his own brother. You know? And mother. Hindi, no? And even his wife. Di ba? Talagang ano yan, halimaw talaga yan, di ba? So, he also set the city of Rome on fire and then blamed the Christians for it. Lahat pala to, Bishop. Binigyan ni Satanas ng... Yung istorya nila ang sinasabi. 70 AD to. Oo. Nung 70 AD. mga factor din. Na, yung pala, si Nero, no? Pati magulang niya, pinatay niya. Nanay niya. Kapatid. Kapatid. Pati ang sawa. Tinanay. Tinanay. Tapos, aside from that, yun nga, sinulog pa. pinasunog niya yung ano, at ibinintang. Halimaw nga. Halimaw talaga, no? Ibinintang niya sa mga Kristiyano. Idiwaw. At dahil doon, yun na yung nakaranas ng matinding persecution ang mga Christian dahil nga yung blame shifting, no? Sila yung sumunog na yun ang balita. Okay, so yun ang istorya. Grabe pala si Nero, no? Lahat ng wala sa Diyos. Tama naman. Dami naman gumagawa ngayon. So he also set the city of Rome on fire. Siya yung may kagagawa nun. And then blamed the Christians for it. He made himself a slave of the most brutal passions and arrogated to himself the claim of deity. Ganyan naman talaga, merong emperor worship sa kanila no? Talagang tinataas nila yung kanilang mga sarili to the point na sambahin talaga sila. Parang Diyos. Oo, emperor worship That is emperor worship. Tingin nila na mukhang Diyos na sila. Yung mga tao naman, sinamba. Bakit? Kasi nga, nasugatan, fatal di ba? Yung isang sungay, sabi. Ay, isang ulo, no? No po, yun. Fatal, pero gumaling. Himala. So, dahil doon, yung mga tao naman, ayun, nahikayat na sambahin. Okay, number 1, it is self-evident that the writer intended his readers to be able to identify the person he alludes to. He meant not to puzzle, but to enlighten his readers. So, ano mas malapit? Yung account ng futurism or preterism. So, Bishop, ano yan Kasi ang sabi niya, 90 to 95 AD nasulat ang ano
na anong kwan eh, ang book of Revelation. Diyan. So, kung 70 AD, tapos na. Bago pa binigay. Paano? Hindi nga eh, may study nga na mali daw yung 95 AD. Oo, hindi Yan ang raw eh. traditional belief na 95 AD. Traditional over so many hundreds of years. Pero dahil nga, dumating na tayo sa period na may mga archaeological evidences and studies na they found out na yung 78, yung Book of Revelation nasulat 68 AD. Hindi 68 AD. 68 AD before the destruction of Israel. Opo, 68 AD before the destruction. AD 68, Jerusalem. hindi 70 95. AD nung nag-start. Pero ang matagal na pinaniniwalaan natin is 95 AD. Some 90 to 95 AD na sulat. Kaya nga kung 95 AD pataas, ibig sabihin, 25 years na nakalipas. Di ba? Ngayon, kung ito'y mag-fit sa description ni Nero, eh 70 AD yun eh. Kaya nga, Ibig sabihin, ganun kalapit yung Biblical Revelation, ganun kalapit sa Land of Patmos. Di ba? So, yung Land of Patmos kasi, itatravel ka pa eh. So, paano, anong sabihin? Babalakas yun eh. Para sa kanila. So, yung sabihin, parang ibinigay lang ng Panginoon yung Revelation chapter 24. Na binigay kay John the Baptist na mangyayari ng 70 AD, parang gano'n ang nangyari. Parang ipapakita lang. Kasi meron 24 at chapter 24 kasi meron sinabi, di ba? At sinasabi ng author, na yun ang tumutukoy dito sa pangyayari 70 AD. Pati 2 Thessalonians sa And then, tapos, after nang kinunod siya sa Land of Patmos, after 2 years, sabi, binigyan revelation sa kanya. Hindi kinunod siya doon. kaya dun pa lang sa account ng date of writing, magkakatalo doon. Kung saan ka, kung 95 AD ka, tapos na. Hindi ito. Di ba? Wala kinalaman sila Nero rito. Wala sila dyan. Hindi na pinala. Pero kung 68 AD na sinasabi ng mga preterism naman, possible na nandyan pa. Kasi Bishop, meron kasi sinabi sa Revelation chapter 13, ang gusto ko lang malaman dito, kung yung 1 to 10, at saka yung chapter 11 hanggang doon sa last 18, no? Ang sabi ni Sir, hindi ka pwede dito makabili, wala kang sino matatakot. Di ba? So, kung magkakasama sila mula sa chapter 1 hanggang 18, so, how? Paano nangyari? Hindi ko wala kang tatak. You cannot, kasi ano yun eh, buy and sell kasi ano yun eh, kanaanin yun eh. Diba? So how? Paano mangyayari yung 70 AD yun? Yun naman magiging... Ngayon, tanong, nangyari ba yon na hindi nga makabili ang mga Israelita? Wala. Hindi. Yung destruction ng Israel nangyari AD 70. Sabi kasi dito sa Revelation 1, sa 19, write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. So, what is now, yung iba naganap during that time, at yung iba magaganap pa lang later, after the destruction. Yung 666, hindi na naganap yun sa kanila. Yung Book of Matthew chapter 24, ang sabihin, mayroong magaganap. Sabi natin na mayroong, sabi ng author, may mangyayari sa panahon nila, sinabi ng Panginoon, at may mangyayari sa future. Saan nakapaloob siya doon eh, pero alin doon sa ano yung no? Kasi pag sinabi natin, tapos talaga yon, so tapos ikukunik natin Revelation chapter 13, so mamamayin tayo doon sa Revelation chapter 18, verse 18. Di ba? Mamamayin tayo kasi hindi ka pwede mo ang sino mang wala tatak. Kaya nga, ang nahuli natin nito noon saan dito covered yung what is now taking place and what will take place later. Hanggang saan sa chapter ng Revelation Doon sa gospel natin. pumapasok yung taking place now. Yung past, yung present, at saka yung future. Yung future. Parang ganun yun eh. Ano yan, Bishop eh? 90 AD, around 90 AD to 95 AD ang nasulat ang Book of Revelation.
Yun yung ano, yun Yan, yung sabi kanina. yan ang ano, futuristic na. Pero sabi, ni mga bagong Mayroon account. silang account, mayroon silang teorya na maaring lumabas ang 70 AD o 68 AD kasi nga gusto nilang i-ano din to na tapos na. Pero yun nga, Ng mga, ano, ng mga, tagyan ng kung mga, aralin tayo mismo din ang mag-aaral, yung may mga talata dito at mga teksto na hindi pa nangyayari. Na wala kang record na yun ay nangyayari. So, So, bilang na isang tao na to, characteristic ba yun o futuristic? Yung mga hindi pa nangyayari. Opo. Kung hindi pa nangyayari, futuristic yan. Yun nga po, bisa Oo. nila. Pero mas maraming account, maraming nag-aano doon na talagang naisulat, dinidiinan nila na ang ito, futuristic. Yun ang inano, 90 AD daw talaga ang pagkasulat. Around 90 AD to 95 Oh. Tsaka Bishop kasi kung 16 AD yan, masyadong malapit yung distance with Jerusalem. Kasi walang prophecy na po pwedeng 1 month or whatsoever. Meron ganun. Maliban lang sa utos ng Panginoon. Pinakamababa. O pinakmababa, walang ganun. Wala rin eh. Karamihan takes years talaga eh. Maliban na sabi lang ng Panginoon na go to the enemy sa Pidona, dito sa sila. Nangyari, ano lang, malapit lang. Kasi kahit maghalong ka tayo sa anong history, wala pang nangyayari doon sa person. Kasi tinan mo ha, yung Revelation chapter, yung Isaiah 9:6 naman, meron talunan ninyo, pinaniniwala na hindi si Christ yun, kundi isang hari na ipapanganak. yung tingin ko yung isang tao na to na may, ano, yung 666 na sinasabi, na ano ng hayop, diba? Sa 8:13-18, parang 666 demonyo sa isang tao lang, sa loob ng katawan niya. No? Parang gano'n. Ito kasi, nire-research ko talaga to. Pangalan Hindi, niya. iba sa 13-18. Ang ano Hindi bilang. kasi nire-research ko to eh. Ang una kasi naglabas ng ano ng Iba naman na sa pangalan. counting, no? Dahil, Ang una kasi naglabas ng counting ng number ng Roman numeral, wala kung sino nakakatanda niyan. Ang alam ko nung naglabas siya, nabasa ko yan, sa sulat niya, no, ng mga Branham. Yung mga Branham ay na, ano, end time. Sila una naglabas na itong 66 na to, tinukoy nila is Pope. Kinuwenta nila yun eh. O, di ba? Maraming naniwala ron. And the long run, pati si Manalo nadamay. Pati si L.G. White. Nung kinuwenta nila, 666 pa rin. So, ano yung natatama ron? Di ba? So sa mga futuristic, ang dami silang mga kumbaga sa ano pa lang yan, pang pinapalatangan. Imagination, no? Pinapalatangan na Oo. siya yung Antichrist. Oo. No? Kasi nga pati si Lahat Pope ng John Paul, di ba? Hindi siya katatanda mo, itong pag-counting ng Roman numeral, di ba? Oo. Ano to eh, 1980s pa to na simulan eh. At Amerikano pa nagtulog ni Pilipino. Oh. So ibig sabihin, sinundan ito. Yung mga iba pa nga grupo sa TV, sinundan nila to eh. Pero dito sa sa preterism, si Nero. Si Nero ang tinutukoy. Tama? Ay, Pero kung si Nero, pwede nga yun. Papasok na yun isa. So, Kung si Nero, pwede yun. Eh lang, ang problema, may mga talata dito sa ano, o mga verses na hindi natin makikita doon sa Oo, panahon. na-account ko nangyari noong 70 AD. Oo. Pababa o tataas, wala tayong ano ron. No records eh. Kasi ang gagawin kasi itong Antichrist na sinasabi natin, na pinatake din po, eh sinasabi nilang yung pangalan niya whatsoever, eh hindi ka po pwedeng bumili makabili. kaya nga, sinabi ng verse 18, 13:18, here is wisdom. Kailangan talaga ng talino. Kaya marami nagtatalitalinuhan na talaga. Marami nang umuhula. So, let him who has understanding calculate the number of the beast. For the number is that of a man. The number is that of a man. Ang number daw ay referring sa isang tao. Di ba? And his number is 666. Referring to a man. Kami siya dalawa eh, tinan mo nga. Yung Revelation chapter 30. So isang tao kasi pwedeng kasi na ano eh, na sangkatutak na demonyo sa isang tao, legion. Diba? Legion of evil spirit. Saka may tanong pa dyan, Bishop eh. Dito kasi sa Revelation chapter 13, dalawa yung bis na lumilitaw yan.
Dalawang klase. Dalawang bis nga ang nakalagay. Oh, isa- first beast, second Isang beast, bis second na beast. humahula sa lupa. Hindi, at sa isang dagat. bis, isang bis na mahula sa Dagat. tubig. Tapos Dagat. sa lupa. Tapos isa naman mula sa lupa. Ah. Diba? Tignan mo. Ngayon, Wala naman din itong natin. umahon sa lupa, from 11 to 18 yun eh. Yung context niya eh. Yung context naman ng isa, Revelation chapter 13, 1 to 10 lang. O, wala na. Wala na siyang account doon. Pagdating sa 13, wala na eh. Ang account lang doon sa 13, ang ginawa nitong bis na to, no, exercise the power ng unang bis sa kanyang panina. Sabi ko. Sige, panlilinan. Yung unang beast na galing sa dagat. Oo, bishop. Kasi anong nangyari, Tsaka yung power niya galing kay dragon. walang bishop gano'n doon eh. Galing sa dragon. Natalo doon eh. Oo, tapos Oo. yung second beast, galing naman sa lupa. Tapos bishop, meron account sa Revelation chapter 17, sabi ron, na yung 10 kingdoms, 10 kings, yung kanilang kapang ibinigay nila sa dragon. O, di ba? O, sino yung 10 kings? Ito ba? Tutugma pa to sa Revelation chapter 13, verse 1 to 10. O, kasi doon eh, yung makikita yung ano, yung mga tanong na sa ano, di ba? Tama? Kasi sa Simulan mo ngayon, natin itong 13. sa ngayon kasi, kung ano na ang Illuminati, yan na ano sa mga yung mga antichrist na yan. Sa buong mundo, matagal na nag-trabaho yan. Pati ang mga mananampalataya. Dito pala sa ako kasi na to, binubuo yan. medyo parang ano na eh, parang medyo tayo dito sa Revelation chapter 13. O, kaya nga. Meron dalawang beast na mahal sa lupa, pagkatapos Pansinin nyo, yung kung Illuminati. Christian, so medyo may Magkaroon sa ba mga ng konti. idea? Mababawasan din kayo ng ano, kung Christian. Kung pwede may account na tumama sila, di ba? Lahat yung galing Christian, kay Satanas eh. Binigyan ni Satanas ng kapangyarihan yung dalawang halimaw na yan. At yan, ano na yan, sa buong mundo na to, nag-ahari ngayon yung mga Illuminati, yung ano ng demonyo. Yan na yung mga yan. So, Tingin ko pa lang yan. Sabi nga, basahin ko, tuloy ko lang to, no? Number 2, it is equally evident that the explanation does not lie on the surface. No, hindi talaga may lalim talaga. It requires wisdom to understand. No? Only one who has understanding is competent to discern the meaning. Mahalaga yung no? Yung may understanding para malaman may kahulugan. Pangatlo, it is plain that what he intends to convey to his readers is the name of the person. No? Klaro raw yun, malinaw po, no? Yung gustong ipahayag sa mga mambabasa, yung pangalan ng tao. Na yun, ano? Identified with the beast, no? Na identify siya as beast, no? His name expressed a certain number, or the letters forming his name, when added together, amount to a certain numerical value. So, pangapat, the name or number is that of a man. No? Yung name at saka or number ay may connection doon sa tao na ito. No? So, literally, a man and not a beast or evil spirit or abstraction. Kasi nga, tao pinag-uusapan. Kaya kailangan malaman kung sinong tao talaga ito. Hindi siya halimaw. Pero, tao talaga na, taong halimaw siguro. Tao po. Halimaw siya. Ugali, halimaw. Anyo niya. Tao siya, halimaw ugali niya. Pinaglagyan ng halimaw. Di ba parang gano'n? Asa na limaw. Ayun, asa na nga. Tao siya, pero halimaw ugali. Ito yung kaisipan niya. Hindi, nga looban kasi niya, nandun yung evil spirit. Kaya nga halimaw. So, ibig sabihin, Tao, may evil spirit. Para magalit Ang sabi salita. dito, so literally, a man and Hindi not naman a pwede beast. yan. So, ibig sabihin, literal siya tao, hindi halimaw. Not a beast Tao. or hindi siya masamang espiritu. Hindi siya masamang espiritu. Or evil spirit. Yung evil spirit, Or hindi evil naman spirit. nakikita yun eh. Ito sinaaral sinabi. Yung evil spirit, nandun sa tao na yun. Nung gumawa ng libro, nung gumawa ng ito. Sigo na yan eh. Yan nga, ayun nga sa ano eh. Ano niya to Hindi eh? naman pwede maging beast
yung may Holy Spirit. So, yung beast, Kaya yung nga, evil spirit. kaya nga halimaw nga. Kaya nga halimaw. Halimaw. Panlima. Yun yun. The Tao number yan, may evil spirit. which expresses the name is Tao. in Greek characters. Ito yung mga Greek characters, ano? Or in numerical value. So, merong Greek characters at merong numerical value. Una, 600 plus 60 plus 6. Kaya nga, 666 yung numerical value. No? Okay, tuloy natin. We have already on other grounds arrived at the conclusion that the beast, yun na, yung beast, ano, the Roman Empire, no? Then, ruled by Nero. Nagmula pa nung No? So, iba yung dragon, ano? Ano, parang lumalabas pa na ganito. So, yung from dragon, ano, nasa tabing, ano siya eh. Lumabas doon yung from the sea, ito yung Roman Empire. Ganun ba yon? And then, another, yung beast yun, di ba? Nabinan na, ano? yung Tapos Basan ni Satanas. Yun natin kapag Brad, dali para hindi magulo. Tapos sumunod naman another beast, sa lupa naman. di ba? Galing sa lupa. Binasbasan At din ni referring Satanas. ito kay dito no, kay Nero. Tama? O si Nero, galing siya sa isang sungay. Di ba may head, may ng petal? Pitong sungay. May pitong ulo. Pitong ulo. 10 sungay. Baliktad. Tapos naging wounded yung isang ulo. Tama ba? Fatal pa nga yung wound niya eh. Gumaling. Di ba? Ayun sa kanina pinag-usapan natin. Tapos dahil doon, nakumbinsi yung mga tao na ano, dahil himala. Siya gumaling daw. Yun ba yung ano? Dragon na nasa seashore. And then from the sea, the Roman Empire. And then the beast is the Roman Empire. Kinukuha lang natin yung point niya. And then another beast ruled by Nero. Ito yung So, yung second beast si Nero. yung second beast, Dito no? sa lupa. According to galing sa lupa. Okay, tuloy ko lang. Roman Empire. Ibig sabihin, Roman Empire na pinag-aralan natin, Bishop is Roman bibigyan. Catholic na ngayon. Tanong lang, kasi dito sa chapter 13 verse 1, and I stood upon the sun of the sea and saw a beast rise out of the sea. Revelation 13:1. Dragon. Kasi sabi ka dito sa verse 1, being cast down by heavenly places, the dragon stood on the sea. Oh, Sure. the dragon, nakatayo. So yung beast dito, ito yung stood on the sea. Si dragon stood on the seashore, sabi roon. And then, may panibagong pangitain. Iba yung dragon sa beast This is na... a little kasi Galing naman sa dagat, si and beast. I stood upon the sun of the sea. Stood. Malino pa sinabi ni Bishop na yung Roman Empire tsaka yung si Nero. Tama yun. Malino. Ang Roman Empire kasi pinag-aralan natin ang araw. Kasi Naging siya, Roman diba? Christian tapos naging Sa Roman Tagalog kasi Catholic. siya tumayo sa buhay na ng dagat, di ba? Ha? At siya tumayo sa buhay na ng dagat. Sino yung nakatayo, tumayo? Si Kasi dragon. dito kasi, sa English kasi, and I stood. Kasi I stood, sabi niya. Hindi, parang hindi bisyo nakaano ito eh. Sabi rito sa English version ng NASB, the dragon stood out on the sand of the seashore. Dragon. Dragon. Kasi, papanito ako dito kasi and I, sabi niya, I stood upon the Anong ano yan? sun of the sea. Anong version Tapos, yan? verse- Sa ang Biblia yan. Ang Biblia. Tapos, Hindi, English yung binabasa niya eh. at siya'y tumayo sa buhay na ng dagat. Tapos at nakita ko isang hayop na umasok. Doon pa lang eh, parang tao yung nakatayo doon sa parang gano'n ano dito eh. Anong version yung binabasa mo King English? James version. Ito, James. English version, ito yung Tagalog din, no? Ito yung Tagalog, parehas yung sinasabi mo. Dito siya, and the dragon. Siya tumayo sa buhanginan ng dagat. Tapos Nakita period, ko, at nakita ko. period. So, At ibig nakita sabihin ko hindi siya. isang hayop na umaang sa dagat. Hindi Hindi yung dragon. Hindi yung dragon na nakatayo eh. Na Kundi, may
Tao siya nakatayo, and eyes, kasi and eyes to the pagdag. 10 sungay Sabi niya, at 7 ulo. At siya'y tumayo sa buwan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat. Dito na Oh, yung hindi Tagalog. hindi siya hindi siya ano eh. De, ang nakatay, ang ano, Yung nakatayo tama. sa tabing si dagat. John itong nagkukwento sa verse 1. Yun na nga. The Diba? first one. So siya'y nakatayo doon sa ano, sa may... Hindi yung dragon. Oo, sa buwan na sa dagat. Nakatayo siya Pero doon. dito, nakalagay. Yung dragon ang Oo. doon. Tapos, Nakita niyo tapos yung at dragon. nakita ko. Doon pa lang niya nakita. Nung nakita niya umahon, sabi niya, at Umahon. nakita ko isang hayop na umahon sa dagat. Yung hayop. Nakita niya kasi nakatayo siya eh. O yun na nakita niya. Oh, yun na nakita niya. Yun, sa sumunod na praise, sabi lang, then I saw Yes. a beast coming up out of the sea. Panibagong pangitain yun. Maybe siya. Medyo nalito na ako dito kasi. Una, inilalarawan niya muna, So, ibig sabihin, ang kinaklaro ko lang dito. and the dragon. At siya'y tumayo sa buhang nila sa dagat. So, tao to. And I Si saw Jan. Si Jan. Si Jan. Okay, Jan yan. At nakita ko sa kanya, ito na yung... Oo, lumabas sa dagat. Oh. Then I saw, habang nakatayo naman siya, unang nakita niya, the dragon stood on the Hindi seashore. makabasa dito, baka sabihin eh. Oh. Yung being Then, natin, kasi may then na naman eh. the Then dragon I. stood on the sea. Ano Yun. dito, di ba? So, Then I saw the beast. Then I saw the beast. So, Nakita niya. siya na yon, yung I na yon. Thank you. Jan. Jan. Hindi ko kasi siguro ng ano yun. Okay. So, we have already on the other grounds arrived at the conclusion that the beast, the Roman Empire, then ruled by Nero, it is his name, therefore, that ought to fulfill. Not indeed, obviously, nor without some research, yet satisfactorily and conclusively, all the conditions of the symbolism. That emperor's name could be written in 3 different ways in Latin. Nero Caesar. In Greek, yan na, ito na. And in Hebrew, ito po. And in Hebrew, sabi nga, in Latin, it is in the Hebrew that the mystery is solved. Hebrew reads from right to left. Ito raw, yung kanyang name. Una, Nun. Tapos, ano to, Dalet. Yung Nun ang equivalent 50. Yung Dalet, equivalent 200. Yung, ito yung, ano to, Resh, equivalent to 6. Ito yung, ano to, Nun uli, yung small letter ng Nun, 50 rin. And then, ano to? Ito, Resh uli. Kaya ito pa pagkabinilang niya, pinagsama-sama, 666. 50 plus 200 plus 6 plus 50 plus 100 plus 60 plus 200 equals 666. Pangalan to ni Nero Caesar. Nero Caesar. So, parang sa kanilang computation, yung tao na ito, kaya kailangan ng talino, binigyan nila ng ano, ng equivalent. No? Ibig sabihin itong pagkawin na to sa Hebrew. Sa Hebrew word yan. Hebrew name Sa niya. Latin wala sila. Meron din na yun, no? In Latin. Nero Caesar. Nero Caesar In Greek. sa Latin. Oo. In Greek. So, all in all, yun nga, Yung 100 ko, oo, yan. Cope, yung 100. Verse 11, along with the first beast, another beast was seen coming up out of the land. No, having 2 horns, o meron 2 sungay, like a lamb. No, kaiba nung ano, no? It was only a satellite, no? Or alter ego and representative of the first beast. And it exercises its authority. If our conclusion as to the identity of the first beast is correct, it ought not to be difficult to discover who or what was intended by the second beast. In many ways, there is a strong resemblance between them.
they are out of the same nature, though one is supreme and the other is subordinate. But there are also points of difference. So, who is the supreme and the subordinate? The first beast is the supreme, ama? And the second beast is the subordinate. So, we here list the various particulars or characteristic. Number 1, the second beast rises up from the land. Ama? Ayon sa Bible, ano? It only has 2 horns, and they have a lamb-like appearance. It speaks, however, like a dragon. It is clothed with authority delegated from the first beast. Oh, yung kanyang authority delegated from the first beast. It compels men to pay homage or worship the first beast. O, yun ang kanyang, no? Sino nga yung first beast? Yun nga. Sino to? First beast. O, sino yung first beast? Hindi, second beast si Nero, di ba? Yung first beast yung Roman Emperor, sabi ni Bishop, kanyang binasa mo. Roman Hindi, Empire. kung ayun sa ating ng pagbalangkas. Balangkas. The Roman Empire. Then the Sabi nung sabi nung Oo, ngayon. binabasa natin. Ngayon, binabasa mo. No, ngayon. Yun lang, sinabi. Binasa mo. Hindi ba lumalabas si Nero ang first beast? Second beast talaga siya. Second beast siya kasi habang binabasa niya, may binabasa din ako dito Kasi alam mo kayo, yung pass. ano din, study rin, Semi- na semi- tama inuugnay nila para maging fit si Nero as the second beast na siya yung nagdadala ng 666 sa kanyang pangalan. Anak kong busy. Kailangan idugtong yung pangalang Caesar doon sa Nero. So, bali Nero Caesar siya para maging 666. So, pag naging Nero Caesar, siya yung 666. Pero ang sabi na dito, yung isang historian, si Irenaeus, sa listahan ng mga posibilidad na magiging magtataglay ng 666 na pangalan, ay hindi nakalista daw si Nero. Hindi, kaya inaano nila na, kino-contest nila na hindi si Yeah, Nero. ini-include talaga si Sarah, no? Oo, ang hindi ay hindi siya yung second beast. Pero sinasabi dito ng mga preterists, si Nero yung second beast pag tinugtong yung Caesar. Ayon sa na computation. Hindi mo computing kasi yan, dun. Yung mahusay lang talaga makapag-ano talaga. Okay, tuloy natin. Number 6, it pretends to exercise miraculous powers. It rules with tyrannical force and cruelty. It denies civil rights to any refusing to submit to the beast. And sabi nga, in interpreting this second beast, the following facts are clear. No? The following facts. Ano pa yung mga facts? Number 1, it's rising out of the land. Sabi ng Bible yan, di ba? While the first beast rises out of the sea, indicates that it is a domestic authority ruling Judea. John's readers would understand this from his use of the term, the land, in the Greek OT translation, while the other is a foreign power. Number 2, in connection to the second beast, following facts. It's having 2 horns, like a lamb, while the first beast has 10 horns, di ba? Means its spear is smaller and its power limited in comparison with that of the Roman Empire. Number 3, it's having 2 horns like a lamb denotes the appearance of being other than a wild beast. 4, that it, the second beast, speaks as a dragon or serpent, denotes its true character as crafty and deceitful. 5, it's being clothed with the authority of the first beast, indicates that it's really in willing submission to Rome
rather than to the true God. So, ayon sa kanyang interpretation talaga, ang Rome ang first beast. The second beast, si Nero. Diba? Ay yung dragon. Satanas. Drago sa tanas talaga. Pang-anim. So, the conclusion is that this represents the sad fact that the government of the province of Judea up to the time of the Great Tribulation was that of a puppet of Caesar. Sino yun? Si Nero. Si Nero. So, ano ang lumalabas? Si Caesar ang ano? Basta Roma, no? Caesar ang dragon. Caesar ang dragon. Si Nero yung puppet. No. Nero yung puppet. Ay, oo, pwede nga rin palang umano si Satanas sa isang tao din pala. Oo. Kasi parang yung kaharian ng ano, Cyrus. Ibig sabihin Si niya, Haring Cyrus ba yun? itong two horns ito si Juan, ito si Nero. Yung? Yung sabing beast na with two horns. Oh, yung merong 2 Si horns. Nero siya. Oh, yun lang. Yung first beast kasi may 2 horns eh. Hindi, Yung pero second yung beast, first ay yung kasi first may beast two pala, horns. merong 7 heads, 10 horns. Ito naman isa with two horns. At ito si Nero si Sam. Tama? Parang ganun ba lalabas? Yung alin? Kasi sinabi dito eh. Hindi, kaya natin. Hindi, ayon lang sa kanyang ano. Ayon dito. Ayun dyan. Ayon sa kanyang ano. Okay. Bahala ka kung umaayon Yung ka. pinag-aaralan natin. Kasi kung ganun ang gagawin nila, bakit nila yung tinuro? Paano, tapos andun yung sasabing, hindi ka pwede bumili. Kung sino wala tatas ng bis. Uy, siya yun. Baka walang authority mula sa best. Kasi nasabi ko Kasi sa ngayon, mga panahon nun, yun ang mga tribulation na yun. paano ulit to, para magkaroon tayong idea, yung mga Illuminati ngayon, at yung mga banal ngayon, inaano na. Nag-ano na sila. Ginawa, Sisilid ka eh. ano nila si kasama dyan si Duterte, tsaka yung mga iglesia, kasama dyan sa Illuminati. May nakapagsabi sa akin yan na umano sila doon. Mismo, kasi kasama siya, kasama siya doon sa Illuminati. Yan pa ang tataklen, literal. Lahat ng pera, lahat ng mga kayamanan, ibibigay sa kanya. Sabi ng tao. Hindi Kaya kaya kwento sa akin. rin yan o authority from the best. Doon sa yung tao, lahat kasi ng member doon, member ng Illuminati. Hindi ka pwede doon kung Lahat ng member ng Illuminati, ang nag-ano na, Kanya-kanyang seminar na. Pagdating sa ano, sa tatak. Yung Mason, yung Mason, alam mo yung Mason? Diba meron sa sasakyan, minsan nakatatak, Mason. Yun yung mga Illuminati. So, yan, ano lang silang tahimik pa lang. Pero, pati yung mga banal, pinapasok na nila ngayon. Pati mga pastor. Oo, at ino-opera ng kung ano-ano. At pumunta sila sa bahay ni Duterte, kasi sabi nga yun eh. So mismo nakapasok pa siya doon. Kaya 100% nakakasama si Duterte ibig sabihin sa Illuminati. Kailan ba namatay si Nero? Kaya ganun yung attitude niya. Kailan namatay? Meron na ngayon na mga mga anti-Christ na Illuminati, nagsalat na ngayon yan. So hindi pa lang nangyayari nga lang yung tatak na sinasabi niya na bakit hindi pa? Actually, Bakit hindi pa? nakabasa ko ng ng doctrine ng Book of Revelation ng Jehovah Witnesses. Yung libro na yun, Hindi ho ba? tinanggalan nila sa market nila. O yun, di ba namimili sila ng mga libro? Wala na yun eh. Diba, dati donation lang eh, di ba? Ngayon, Kailan hindi namatay? na. Maraming Meron bawas na yan. na Claudius Caesar Augustus Maraming bawas sa kadagdag sa Jehovah. Germanicus ay namatay noong Hunyo AD 68 sa Roma. 68 AD. Paano siya namatay? 68 AD. Kaya nila nire-reference yan na Suicide siya. Ganito kasi yan eh. itong Revelation, yung AD, itong Revelation sinulat around 68 AD. 68. Pero kung namatay si Nero nung 68,
AD 68. Paano AD 68? Paano siya, saan nag-ooperate yung 666 na wala na siya dito? Kaya nga, ganito yan. Parang tayo, wala na si Lord Jesus na nakaupo na sa kaharian niya, di ba? Pero nag-ooperate pa rin yung kabanalan niya sa pamamagitan natin mga banal niya, mga lingkod niya. Ganon din sila ngayon. Yung mga 666. Hindi ganun. Kahit, parang ganun ba? Hindi, ano ko lang ba? Hindi namin ano mo. Tama naman, di ba? Pero hindi nga po pwede ano eh. Hindi pwede maging ganun eh. Kasi magkaiba yun eh. Magkaiba yun. Lagi magkaiba yun eh. Kasi Nag-ooperate yung Ito isa demonyo. lagi, ito isa Sa kasi. pamamagitan nila. Ang devils kasi laging gumagamit ng material. Ang Diyos naman nag-ooperate sa pamamagitan. Hindi, panginoon mo. Ang Diyos naman Ang nag-ooperate pagkakaiba sa ng pamamagitan devil. natin. Ang pagkakaiba siya ng devil, yung isa, spiritual na, pero gumagamit siya ng mga material na bagay sa pamumuno. Samantala ang spiritual, walang ganun eh. Only God can. Di ba? Sino ba ginagamit ng Diyos sa kabanalan? Hindi ba nila Tayo nga mga tao. Inaano ko kasi yung tao. Hindi Kasi mo ano kasi po pwede naman dito. kumpara yung kapangyarihan ng kadiliman sa kapangyarihan ni Jesus. Oo nga, magkaiba nga. Hindi Hindi naman naman sila sila may mananalo puntos sa niya. kanya Ikaw dyan may eh. puntos niya. Para ganyan eh. Hindi ko ba lang kasi kung makakita nyo, kung Sa Antichrist, kung iba dito eh. papakinggan nyo, Sa papaliwanag ko. book of John, may sinabi na at meron naman ng Antichrist ngayon at kumikilos na sila. Meron, Parang meron yun na yung yan. sinasabi niya eh. Basahin yung alalahanin Meron yan, yung mga binasa natin sa Bible. Mayroong lumabas dyan, mayroon din silang... Ina-analyze Pero natin. kasi ninyo, Pinag-aaralan niya Diyos natin. niya, pero kasi ninyo sa Revelation Bibigyan chapter ko lang 13, bigyan ng walang idea. binanggit na Antichrist. Walang account ka mababasa dyan. Nalin? Antichrist? Sa Revelation. 13, wala. Wala dito. Wala kang mabasa word dyan na Antichrist. Dragon lang yun. Kaya mo na sinasabing Antichrist. Halimaw at saka dragon ang nandito. Kaya sa sinasabing Antichrist kasi against God siya. Against Kaya God. sabi natin God, Antichrist. Oo. Ngayon, samantala, kung babasahin mo yung John, sinabi niya, may mga Antichrist na. Oh, sa At panahon nila. umiiwas sila. Mula pa Nasa sa inyo panahon sa nila. kalagitnaan na nga ninyo eh. Diba? Mula pa sa panahon nila. Yun yung sinasabi dito na, yung sinasabi niya na, Mula din sa panahon nila, Sige. nandun na rin yung mga propeta, yung mga apostol. Sige, kasi ang pinag-uusapan natin, kung siniro ba ang... focus tayo dito. Kung siniro ba ang second beast, Second beast. kaya tinanong ko kailan siya namatay. Ang pangalawa kong tanong doon, saan sa history natin pwedeng ma-refer, 68 AD, saan sa history pwedeng masabi natin na si Nero ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy kasama ang dragon. may ano dyan, may pantapal dyan. Kasi spiritual yun eh. Pinakita lang eh. Pwede siya. Ganun yun. Ang impyerno kasi bubulong sa dagat-dagatang apoy. So kasama talaga sila. Pakamatay siya? Suicide? Kung si Nero ay itinapon na sa dagat-dagatang apoy, end na ng kanyang term yun. End of his road. Ngayon, ibig sabihin, wala na ang 666 na mangyayari ngayon. Dapat tinapon eh, no? Wala na. Wala nang mga ganitong klase ng authority. Wala na tayong inaasahan na Great Tribulation. Kung siya na itapon na sa dagat-dagatang Wala apoy. pa. Tapos na eh. Wala pang natatapon eh. Ngayon ang tanong, Gagawin pa lang yun. paano natin nire-reconcile ngayon yan dito sa ating binabasa na meron pa tayong inaasahan na 666. Ano ko itanong nyo, kung siniro ba ang second beast? Oo. Sabi nito, Tradition yun. Si Nero ay karaniwang inugnay na sa unang halimaw, beast from the sea, hindi kalawang halimaw sa pahayag 13. Tapos sabi dyan, Kakaiba rin ang ano eh, no? ang unang halimaw mula sa dagat, ay katangian nito ay yung mga political imperial kapangyarihan, Dito rin ako sa seven na ulo, sumay, nahusik sa banalan, may bilang na Sa 66. Sabi ng mga scholar, bakit si Nero? Kasi siya yung pinakamalupit na umusik sa mga Kristiyano noong 64 AD. Pag hindi pa siya kay Na tumutugma kay Nero Caesar. Nero Cesar. Oh. Ang sugat ng ulo na gumaling at inuugnay sa kamatayan ni Nero at sa Nero Redivivus Myth. Na sinasabing si Nero ang unang halimaw. Yun ang kanilang. Meron siya bishop natin isang seminar.
na yung how to interpret the prophecy. Halimbawa, itong Daniel chapter 7, tsaka yung chapter 13, sabi niya, yung pinakabinigay niyang basic na ano, yung animals daw, yung hayop, no, na nakikita, representing the nation. Yung mission ay Oh. Imperial Code. Yun namang sungay, representing the king. Priesthood ng Roma. Yan ang ano nila. Kung i-interpret mo, sabi. oh, ganun ang nila. Nakakapasungan yun eh. Yun yung Halimbawa, sa Papacy. Revelation chapter, Daniel chapter 7, Papacy. 4 beasts, di ba? Leopard, sabihin, representing nation, kada isang ano, papunta sa Book of Revelation. Yun ang nakituturo nila eh. So, ibig sabihin, ang pagkakaiba nung Revelation chapter 13, na nakita, sabi sa atin na pinatako, this is a great animal, walang ganito. Tapos pagdating dito sa baba, merong lamb na dalawang sungay. Dalawang sungay. Ang sungay talaga dalawa. Tama? lamb. Meron talaga lamb. Katulad ng Pero sabi niya, yun daw lamb doon sa Revelation 13 verse 11 is representing the nation pa rin siya. Basta hayop ang pag-uusapan, yung katawan na hayop. Hayop nakita, representing lagi sa nation. Yung naman sungay, representing naman sa tinatawag natin king or authority. Authority. Oo. Yun nasa seminar na ano pa. Sige. Dudugtong ko dyan sa'yo. Sugang kita dyan. Ito ang sabi ni... Ito yung binasa ni Pastora Jackie. Na hindi si Nero ang second beast. Ayon dito. Sa binabasa niya. Ang second beast ay tumutukoy sa Imperial Rome. Ngayon, ang dalawang sungay, merong east and west. Yun, dalahati yan eh. Ang east and west. No? Ang eastern Rome, ito yung nandoon yung Vatican. No? Yung isa, western Rome, nandito no, kay dalawang Katoliko eh. Yung Roman Catholic at saka yung Orthodox na Catholic na nasa west naman sila. Hindi sila naniniwala sa papacy. Ngayon, ang tinutukoy dito niya na second beast ay hindi si Nero, kundi ang Rome, at ito ay tumutukoy sa papacy. Yung religious authority ng papacy na mayroong authority na mag-impose ng mga batas katulad ng 666, bawal bumili, etc. Well, ano? Hindi. Kasi kung naaralin natin yung yung Revelation chapter, Daniel chapter 7 kasi, 4 na uling hayop ko nakita ron eh. Tama? Yung tatlo kasi, in-identified na eh. At in-identified din ng mga nasa panahon natin ngayon. Yung Babylon, Medo-Persia, tapos Greek. Yan. Yung pang-4 kasi, kung titignan mo, wala siyang anyo eh. Pero mag-rule siya. Pag binasa natin. Pero andun na yung 7 ulo niya. May niping bakal. Tapos meron din siyang 7 horns. Pero wala siyang anyo. Tama? So, paano ang tanong ko nga doon sa inyo, paano maging represent ng bansa ito? Yun ang tanong dyan. Sabi po rito, characteristic ng beast seen by the Daniel, ang leon daw ay kapangyarihan ng oso, kalupitan, ang lipado, bilis at pananako. Wala nang problema doon sa makataristic na yun eh. Ang sabi lang kasi doon na ang bawat bansa ay ang bawat hayop nagre-represent ng isang bansang mag-a-arise na makapangyarihan. Kung ano man yung character niya, yun siya. Yun siya. Oo. Yung Pero hayop yung na pang-apat yun. kasi hayop, tama naman yan eh. Pero yung pang-apat na hayop na sinasabi, Yun lang. sa Daniel chapter 7, wala siyang anyo. Ngayon, nakumpleto lang ito, yung ito, pagdating sa Book of Revelation chapter 13. Doon pala siya nakumpleto eh. Lumitaw eh. Di ba? Na ang nangyari, ang tatlong hayop na nakita, pinagsama-sama Mukhang tupa. doon. Sabi, Yung dalawang kasi mo, sungay. pinagsama-sama doon sa Revelation chapter 13 eh. Yung leon, yung ulo, that is the representing ng Babylon yun. Tapos, yung katawan ay lupato. Ng Medo-Persia. Tapos yung paa, yung kanyang paa na sa oso. Lalabas sa Greek yun. Tapos yung pang-apat na din, itong ulo ng sungay, nandun pa rin siya eh. So sabi natin, yung ika-apat na nag-rain, at yun naman ang sinasabi din ng tiyatanong ko si Google, hindi naman ang sinabi niya na mayroong 4 na uring kaharian
nananakop sa buong mundo ng makapangyarihan. Pang-apat ang Roma. Oh. At ang sabi ni Google, the longest run Lang na Anyong lupa na may dalawang sungay. empire is ang pwede. Roma. Oh. Nagiba lang siya noong Mukhang banal ba? 1153 AD. So, Ang sabi ni malinaw. Google. Ang maganda. Tama naman. Ang maganda. Kasi Ganito lang. ang Simpleng Roma- tanong lang. Sino ang halimaw? Ganun lang. Sino ang halimaw? Sino yung unang bis? Ang unang Sino yung bis pangalawang lang, bis? Kung titingnan natin, Referring, sabi dito sa ating oh, pinag-aralan, sa Europe, Zero. Rome. Roma. Una natin yung Roma. Rome. Unang Roma. bis Roman ba? Empire. Unang bis. Oo. Ganun na kami. Oh, ito. Ayun, yun ang tila The din second. natin yung Roma din. So anong dala ng Roma? Anong pamamahala ng Roma? Ganun sa mga panahon na yun. yun. Kung Okay? titingnan mo, ang Roma, meron siya tinatawag na meron siyang meron siyang 7 generals according to the history. Yung 7 generals. Oo. So ganito yun, ang ating pinag-aaralan kasi, kung ating natin, maklarify natin kung sino Sino talaga yung bis? itong mga Dalawang- karakter nito. Pangalawa, ito ba'y nangyari o hindi pa? Sino Kumbaga, malayo na tayo sa subject? preparation ba o futuristic? Yun ang dapat nating liwanagin. Kasi kahit ang nag-aaral para matutunan natin at kung hindi pa nangyari, mapaghandaan at maipangaral at maituro din natin kung ano ang tama. Di ba? Kasi yan, sabi nga nila, mayroong mga Parang hindi maligaw teksto yung dyan na mga hindi makikinig. lumalabas. Pati tayo, Yan. hindi tayo maligaw. Sabi nila, hinahanap ngayon nga, nagkausap kami, hinahanap kanina ng iba na hindi pa nangyari itong bumili yung 666 tatak. Wala pa yan. Kasi ang Roma, sila ang pinakamaganda mag-ano noon sa mga panahon ng mga doktrina, isa rin yun. Sa mga Yung tao. talaga yan, oo. Yun ang ano doon. Yun ang isa doon sa nakita natin na mayroong point of view, sila doon Bishop, na ang 666 hindi literal. Hindi. Yun ang point of Ay, view. yung tatakan. Hindi Lahat tata- yan. Kundi ito ay minimanipulate ang Sistema. organization at binibigyan ng authority. Ganun yun. Kaya sila lamang doon, sa time na yan, sila lang ang may kapangyarihan, authority, at may ganitong mga kaisipan. To follow the best. Yun ang ganun. Yun ang pinto-pinto nila. So tinatanong po natin kung sino talaga unang beast. Ang Opo. unang beast po nasa Roman po. O, titi mo, Roman pa rin. Tama, Roman pa rin. Na kung saan ang sabi dyan, Ginanong Bishop tinanong nyo Bernard. rin po kung ito ba ay nangyari na. Ang sabi nila, oo, sa isang mahalagang antas, ito ay nangyari na, lalo na ayon sa preterist historical view. Pero may mga bahagi na may patuloy na hinaharap na aplikasyon. Ibig sabihin, hindi pa nagagawa. Yun na nga ang inano natin dito. Kasi yun nga, tama yung sinabi dyan. Kasi mayroong mga passage dito, yung ibang verse dito, na yun nga, hindi natin makita doon sa kanilang pangyayari. Yun nga. Kasi nga, hindi pa nagagawa. Kasi yun ang ano nila, Bishop, yun ang kanilang paliwanag. Kasi hindi nila maipaliwanag. Walang yun. problema dun Hindi sa pa nangyayari. walang problema dun sa the first beast. That is Rome. Walang problema Wala doon. tayong- Diba? Pero may mga account kasi doon, sa 30 kasi pinag-uusapan natin, hanggang sa 1 to 18 kasi. Diba? Kung nangyari na yan, saan natin lalagay account na hindi pwede magkung walang tatak? Saan mo ilalagay siya? Meron kasing... Hindi, ngayon, ano ba, futuristic Ibang ka. taon pa bago Oh, mangyari kasi- yan. Ano ang first beast mo? Ano yung stand mo as first beast? Roman Yan, yes, Bishop. Roman Catholic Church naman, ganon. Yeah, Roman- Hindi Roman, kasi ang Roman Empire, ano na eh, wala na eh. Yan na, Roman Catholic. Sa panahon natin ngayon, wala na Roman Empire, di ba? Kasi kung Imperyo ng Roma, na-dissolve na eh. Tulad ng pinag-aralan natin, Bishop, bago Ano? yung Roman Catholic, Roman Empire mo. kasi sa pag-aaral, kasi tandaan nyo, Ito na sa sa atin. pag-aaral kasi natin, lumitaw lang ang Roman Empire, 300, ang Roman Catholic Church, 325 AD. Wala ka na. Ang tinutukoy ito kasi sa Revelation chapter, Empire. That is the Roman Empire. Iba yung Roman Hindi pa Empire. kasama doon yung religious na natayo. Wala pa doon. Wala binabanggit doon. 64 Empire pa lang siya, hindi siya- Empire pa lang siya. Wala pa siya tinatawag Naging Roman Christian muna siya bago. Hindi, wala din Roman Christian. Wala pa rin. Wala pa. Hindi siya pag-aralan Roman natin nun. Empire pa lang, tinutukoy sa Revelation 13. Oh, Wala doon pa. sa- 1 to 10. Doon sa ano, Oh, oo. At yung pamumuno ng Roman Empire, according to Google, umabot siya ng 1,453 BC. Yun ang nakalagay kay Google. So, ibig sabihin, ang Roman Empire,
nagsimula siya, ano pa nasa panahon pa niya busy pa, nagsimula na siya Before Ginamit Christ, niya yung Jesus before Christ Christ, yan oo. O tapos ngayon, nagsimula na yan sila na mag-conquer hanggang sa buwan-buwan din si Christ, pinagpapatay ba mga Christian? Hanggang lumabas yung Roman Catholic Church, pinagpapatay pa rin yung mga Christians. Ganon, naging sandata rin sila, di ba? According to the history. O tingnan natin. Yung pamumuno na yon pang Roman Empire, nagtapos siya hanggang 1453 AD. 325 AD, doon na nagsimula Roman Catholic. Hanggang sa sila'y Okay. Okay na guys, alam matalo. na natin yan. Alam na natin. Malinaw na sa atin yan eh. Ang inaano natin dito kasi, yun, liwanagin natin kasi yung sinabi dyan, meron pang mga bagay dyan na hindi pa Yun. nangyayari. So ito, isa sa mga bagay ito na kung bakit natin pinag-aaralan, para malaman din natin. Kasi, siyempre, kaya tayo nag-aaral para yung pag-preach natin sa tao, sisiguraduhin natin ito. Accurate din. Related siya. Oo, related. Doon din, tira lang tayo nakatira dyan eh. Okay na sa atin yung interpretation na yan. Yun nga ang isusunod natin sa 13 na dapat din natin maunawang at maintindihan na yun nga, ano yun? Ano yung mga bagay na dapat natin malaman na hindi pa nangyayari doon sa kanilang account? Siyempre, yung 666, hindi pa. Kaya nga, tinanong ko nga kanina, kailan namatay si Nero? Kasi ang rules ang rulership ay effective kapag habang buhay. Namatay si Nero daw ay 68. Ngayon, yung buying and selling, 666, kung kay Nero talaga to Tutukoy. associated, kailan ito naganap sa history? O kabilang ba ito sa nangyari na during their time or mangyayari pa lang in the future? Para ma-determine natin kung si Nero nga ba ay talagang qualified bilang second beast. Kasi second beast na walang tayong problema sa first beast eh. Alam na natin, Rome yun. Noon. Ngayon, meron pang itong dalawang ito, itinapon na to sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, tapos na ang kanilang authority, ang kanilang Dalawang rulership. bis na yan. Tinapon na yan eh. Kung ito ay nangyari na before, nahinto na sila. Nasa dagat-dagatang apoy na sila. Wala na sila. Pero ano itong papasi ngayon? Na yung iba, ina-allude nila na ang papasi ang second beast. Katulad ng sinasabi dyan. Hindi si Nero. Kaya pumapasok na tayo sa idea na itong tinutukoy ng Revelation 13 na second beast ay futuristic ito. Okay. Oo. Ang tanong dito ngayon, sino itong second beast? Yeah, yun ang tanong doon. Kasi nga, ano siya, upa eh. Papasi daw yan. Yung sinasabi niya, Basic ka tayo. Ano ba yung naharap yun? Ito natin na yung papasi, paari So, ang nangyayari ngayon, ito. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng first beast, sabihin, nagano siya hanggang yung 1,456. Bumagsak na siya. So wala sa pangyarihan. Tama? Ganon. Sabi natin, mula kay Nero siya, yung kanyang pamumuno, kahit napalitan siya ng napalitan, bumagsak ito. Yung kanyang yung rulership ng Emperor ng Roma, nakasama ng religious, bumagsak sila noong 1,456. Ano talaga eh. Okay, tama? Kasi, Ganun kalalabasan ito eh. Ngayon, ito yung Revelation chapter 11. Ikalawang yung Yung pangalawa, Ito tulad yung nung unang dito, halimaw mula sa dagat, simbolo ng kapangyarihan ng sistemang politikal o pamahalaan laban sa Diyos. Yung pangalawa, ito yung ikalawang halimaw mula sa lupa, simbolo ng buwad na relihiyon, buwad na propeta na nagtutulak sa tao na sumamba sa unang halimaw. At dito rin binabanggit ang tanda ng halimaw, Mark the Beast. Kasi sa sinasabi mo, diyan na sinasabi diyan kasi, yan yung ano niya, sinasabi niya yung kanyang parang pinakomento niya. Pero tingnan mo yung niya kasi, yung dito sa ikalawang hayop, dito pa lang nagsimula yung 666 eh. Wala doon sa umpisa eh, wala doon sa... pero yung pinag-usapan niya natin ngayon, yung pangalawang bis niya, referring to sa tupa na may Pero sungay. ito itong ano. So yung tupa, yung parang tupa na tinatawag na may, kasi may sungay, wala naman sungay ang tupa eh. Di ba? Mga tinatawag na ang tupa yung mga banal yun eh. Huwag na relay yun Tupa yan. ng Diyos eh. Kaya,
Medyo, kaya mayroon Yun, silang... yung tupa na may sungay na yan, yung pangalawa, Kaya nagbabanal-banalan lang may yan. point of view, teorya, Yung sinasabi niya, Papa C, itong 666. pwede yun, na yun yung tupa na may Yan sungay, ay yung teorya dalawang nila. sungay. Yan ay doctrine. Doktrina. At nag-aano na sinasabi na Yan yun. na banal na propeta siya, pero hindi siya banal na propeta. Marami nag-aangkin ng ganyan ngayon na sila'y banal na propeta. Pero So, agree na ba hindi tayo totoo. na ang Vatican, ang Papacy, ang mga second ano beast? yan, mga religious people yan, mga yan. Yung pangalawang beast, tingin ko mga kapatid, religious people, yung pinuno ng religious people, yung pangalawang beast na tupa na may sungay, dalawang sungay. Ayun. Yun lang. Okay, basahin ka to. Tama? Oh, ayan o. Tama sinasabi ko. Bishop, Oh. ito. Medyo Asay papasahan na lang. Illuminati. Ayun. Ito. Maaring itong Andito rin pala. Doctrina. Kasi yung nga, sinabi ko sa kanya, kapalagan. Doctrina. Kaya sa Collection ko lang Bishop, yun ba? online ba yan? Sa pagbabasa ko kasi, binasa ko kasi ang buong Quran. Yung nabasa ko ang buong Quran, sabi nila kanilang doktrina doon, pagdating ng araw, pag nasaturate nilang buong mundo, ang sinumang hindi umanib sa Islam o maging Muslim, ay papatayin talaga yan. Okay, neto kapatid. Kontrolan, Hindi ko kukontrolin pwede. nila ang Okay. buong Tayo na nga, Hindi makukontrol kasama ng Islam ng Pope ang mga ang buong mundo. Muslim, di ba? Hindi mo Pinapakita yan. nila Ano lang nila yun? Oh, Malapit na tayo. naniniwala ako Ito, rito. itong- Naniniwala ako, ito, meron kasi Templo. tinatawag na magkukumbine na Ang ikatlong na templo, pag religion. natayo yun na yun. Kasi magkakaroon tayo ng one world religion. Kaya, Oh, pag natayo na yan. Umpisa na yan. Ito naniniwala ko sa sabi ko, itong one world religion na to, Hindi pag kinabutan hindi ka tuloy ako sumama eh. dito, patay ka. papatayin ka. Pero hindi Muslim. Hindi lang. Oo. Tama. Siguro nakita ko diyang bishop, no? Ito. Pamumuno Kasi lang. naamin ko Sila bishop eh. Pero namumuno hindi lang. sabi, ito siya Sila bishop lang ha. sila. Hindi sabi ito siya. Anti-Christ din yan. Ang nakita ko to, nung inaaral ko to, yung ibang angle sinili ko bishop, yung ikalawang hayop, yung ikalawang himang sa lupa, kingdom pa rin ito, kaharian pa rin. Oh. Kingdom Itong lahat yan. kingdom na to, bishop, Political yan. itong kingdom na to na political, meron na, umiiral na. Mira, alam mo tagal na. Sino to ngayon? Yung tanong. Sino to? Sa nakita ko, Bishop, Mayayaman yung mga yan. natin, Mga pinakamayayaman sa... Anong kingdom ito? Ito yung United Nation. Ngayon. Ito yung kingdom na umahon. Kasi ang sabi dito sa Revelation chapter 11, itong beast na to na umahon sa yung Mayayaman iguhan na to, mga Illuminati. ang kanyang gagawin, i-exercise lang niya yung unang hayop sa kanyang paningin. Ibig sabihin, kung ano yung pamamaraan ng Roman Empire, ilalagay niya rito. Through batas. Lalagay niya rito. Sa Siya nga panahon raw yung puppet. Puppet ni Caesar. Puppet ng first beast. First Hindi base. nga bisag na ito mangyari nga, kung magiging Ay, parang nakalagay. siya, Ayon sa pinag-aralan basta mangyayari natin. siya, itong second beast na to, umahon mula sa lupa, ang kanyang gagawin is, he exercised the power. Sabi ko, kopyahin niya Yung unang yung beast. power. Bakit Unang kasi, beast. sa United Nations na nagdala ko po, puro Roman Catholic Church. Yung mga hari dyan, mga imperyo dyan, Lahat. lahat dyan. Pangalawa Kaya yung- nga nabuo na sabi natin, one religions, kasi yun ang purpose nila eh. Pag hindi ka sumama sa kanila, ibig sabihin, kalaban ka. Eh magkakaroon ng batas. O, depende pa sa ano ngayon. Babalik na naman yung unang sistema sa panahon ng Roman Empire, doon sa religious na pag hindi ka sumama, doon sa kanilang religion, you kill. Pwede mangyari, sabi niya. Sa Quran. Kasi, Sa yung Quran. kasing Roma, at saka yung magkukumbay yung dalawang to, itong Islam na to eh. Oo. Sige. Ang ano sa inyo, Why would sabi, they patayin be natin. Ang nothing? hindi Islam, patayin natin. Ang hindi Catholic, patayin natin. Parang Yo, ikatlong templo. Pero malinaw na nakita ko, ito akin na naman to, sabi ko yun ha, yung New Kingdom ngayon na umamon sa lupa, ito na yung United Nations. Ayon sa calculation mo. Na meron siyang dalawang king ngayon eh, nang bihira sa United Nations eh. Yung the President, and the United Kingdom, yung mga ating Amerika. Ito dalawa. Ang political kasi talaga naman yan. May political power. Ito na lang. Ito na lang. Sige. Anong sabi dito? Anong sabi dito? Okay, saba. Totoo Kasi naman sabi yan. kasi Yan doon, ang nakikita natin, literal, sa mundo natin ngayon. Kasi meron pa kasi sinasabi dito na wala na 7 heads with 10 kings. Ay. Hindi na maranasan yan. Oh, tuloy natin. Sabi rito. Para
Raptured eh. Raptured na At least meron tayong mga iba't ibang ano. idea yan. It is a well-known Sila fact dapat matakot. that Christians at this time were required to either worship the image of the emperor or face the death. So, yan po yung kanilang parang humaharap sila sa ganon senaryo, no? Sa sitwasyon, sabi ron, it is well known that yung fact, yung katotohanan na yung Kristiyano sa time na yan, they were required for what? To worship the image or else, no? Pwede kang humarap sa kamatayan. And procurators were the emperor's agents to enforce this measure. So may mga tauhan siya para enforce yung batas na yan. So iikot talaga sila, parang gano'n Kasi emperor worship Actually, uso talaga sa nila yun. Mula pa naman panahon ng mga Babylonian, mga emperor worship na yan So it's strange that learned critics will, with an air of contempt, reject an explanation of the image of the beast, so natural and simple as that given above, and find satisfaction thinking that this image denotes the image of saints set up in papal churches, Yan na nga. or the Pope, Kuha na. sa panahon considered as the idol Churches of the Roman Church, or the temporal power of the Pope, and the patrimony granted by Pepin in AD 754. AD, after that, After that. 754 AD, or the papal kingdom or hierarchy which the priesthood established. Parang yun papal kingdom of hierarchy. So, or the empire of Charlemagne, regarding as the image of the old hidden Roman Empire, or the Pope Decretals, or the Inquisition, yung tawag doon Bitringa, or the Papal General Council of Western Europe. So the second beast is appropriately called the false prophet. Revelation 16:13. It should be remembered that the Jewish hierarchy was in willing submission to Caesar. John 19:12-15. So, Look. second bishop, malinaw dito na inano niya dito. False False prophet. prophet. Dito sa later false Dito, prophet. Dami po sa bracket ngayon. So meaning, so tama na yan, yung inano Mga nila. religious people. It is about religious power. Kaya, yun nga, medyo mayroong maganda rin ang kanilang point of view na itong 666, not literal. Na itaktak mo sa ano mo. Hindi talaga. Kaya Oo. patatuwing sila ng gano'n. Husgahan na natin, 666 ka na. Hindi pala yun. So, ano yan? Doctrinal, doctrine. To manipulate their mind. And binigyan sila ng authority power sa ano gano'ng mga pangyayari. Di ba sa mga futuristic, mga natinan natin, maglalagay daw ng microchips. Di ba? Ano Bishop, ako Lalagyan na lang. hindi ako masyadong eksperto sa ganong sa anatomy. Hindi pwede lang na pasukin na basta-basta ilagay sa katawan ng tao para i-control ang utak ng tao. Wrong. Hindi po, kahit yan po. Ano din yan manipulation din yan ng diablo. Manipulation. Para yung tao maniwala. Mayroon din silang ginagamit ng mga doktor na Pandaraya. May pag-aaral Ilangin yung mga tao. May pag-aaral Magitan nun. Pero ang May totoo, nagpadala sa akin Tagalog na yung mga pagtuturo nila, Yung Bishop, tinulong sa atin, lahat sila yung ilang Katulan yan. ng company yun. Mga ano, Diba yung pinagpipitulong religious nila? people. Meron siyang nano, nano... nanomites, Hindi. nanotechnology. Oo, ano siya na
Para siyang pwede kang ma-detect. Yun na nga. Hindi, ang totoo, hindi yan ganon. Totoo, nadidinig tayo. Ito na yung ating identification. Di ba yung ID natin, yung national ID? Identify na yung mata mo doon, kahit saan ka pwede ka na madinig doon. Hindi. Ang sinasabi kasi, Ang ano doon, sir? ang sabi kasi detection kasi roon, halimbawa, yung, kasi ang detection kasi na roon, in-experiment talaga nila. Na, ano ba yung isang tawag National ID, na, ano na meron ako silang yun? natawag na Bluetooth. Tingnan mo yung mata natin na Yung gano'n. Bluetooth nila. Hindi ako Yung tawag na ganito. lumapit sa kanila, Ganito, ang anatomy. nababasa nila eh. Ito ganito kadalasan nga, sir. Gigant. Pangalan natin ang anatomy, paano kumikilos. Halimbawa, pag uminom ka soft drinks, diretso ba yung sahi? Revelation 14. Ganun na rin kadali. So, ibig sabihin mayroong pagdadaanan yun. Wala na. Papasok doon na sa dugo yun. Lalabas na po yan yung sa dugo. Revelation 14. Papasok doon sa anong mga Ang dami mga pasok. Bago na lang. Okay, establish na muna natin. So, anong nabuo natin ngayon? Ayan, yan. Ang second beast False prophet. ay hindi si Nero. Hindi. Depende kung preterist ka. Kung Kung preterist ka. futurist ka. So, Oh, ang tinutukoy dito na false prophet na ang second beast. second beast ay yung papacy. Pwede mo naman Yan sabihin po. yung bisa. So- Sa Nero yun. Tapos itong kasunod, mga police prophet. Tapos, combine. Kasi kung i-justify natin na si Nero yung false prophet, false prophet at saka second beast, tinapon na siya, later tinapon siya sa dagat-dagatang apoy. O, kailan yon? Kasi 68 AD siya namatay eh. So, tapos na siya. So, yung may iba pang mga sinabi niya na hindi pa natutupad. Nangyayari pa lang sa panahon natin ngayon. So, malaki na talaga ang chance na ito ay futuristic. Dapat tayo. Nangyayari sa atin ito ngayon. Ito yung papacy. Second beast. Yun ang False ano prophet. Pope. Kasi kung iyan ay nangyayari yan, naniniwala ko, doktrina yan. Oh. Nag-exist na yan. Stand mo na yan. Kasi everything else will follow eh. Kung ang second beast ay nag-exist pa rin hanggang ngayon, hindi pa natatapon sa dagat-dagatang apoy, mangyayari pa lang ang sinasabing 666. Tatakan. Sa makatuwid, mangyayari pa lang ang rapture. Mangyayari pa lang ang millennial reign. As opposed doon sa teaching ng preterism na nangyari na ito, tapos na. So, yun yung ini-establish natin. So, yun. Ganun pa nangyayari dyan. Pinaglaman sa conclusion natin na ang preterist, may tumama, pero may mali sila. Kasi kung titignan natin ang mo ko privilege, sa kanya kasi tapos sa lahat. Tama? So, meron ka lang dapat kunin. At meron kang dapat iwaksi, tanggal. Merong, parang ano lang eh, parang Calvinist lang din yan eh. Parang Isa lang yung bisa. Parang, doctrine. Kainin mo yung pwede. Ayun. Okay, tayo manalangin. Let's pray. Parang may pinakubisip sa akin. Discussion eh. Dami ko. Sige lang. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ay amin pong pinapasalamatan. At limitado po ang amin pong kaisipan, limitado po ang amin pong kaalaman. Kaya sa iyo lamang po kami patuloy na lumalapit at humihingi ng karunungan, kaalaman, tamang pagpapakahulugan, tamang doktrina, tamang pananaw, Panginoon, ang iyo pong ilagay at ipagkaloob sa bawat sa puso amin. We need the guidance of the Holy Spirit of God upang lalo maging malinaw sa amin ang mga teachings na ito ng mga malalalim, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po kami lahat at gabayan, pagpalain mo po amin pong gawain sa araw po ng bukas, Panginoon, at ang mga remaining activities po namin, Lord, sa iyo po namin lahat ito ay pinagkakatiwala. At dahil dyan, inangit po namin ang tagumpay ng bawat sa po sa amin. Salamat po sa gabay mo, sa pag-uwi po ng iyong mga anak na ito. Thank you so much, Lord. We bless you, we worship you, we magnify your name. In Jesus' name, Amen. Amen.